Pumasok si Lily sa kwarto ni Camila at niyakap niya ito na mahigpit at umiiyak din siya dahil nasaktan siya nito ng gusto sa kanyang natuklasan na hindi niya tunay na anak si Camila. Natatakot si Mira sa kanilang sitwasyon ng kanyang mamita at hindi naman makakapayag si Aster na saktan nila ang kanyang apo. Sinabihan ni Vito si Harry na kailangan na niyang tapusin sina Aster at Mira dahil kailangan pa niyang makitang inihanda ni Iris para sa kanya yung pagdatakip kay Jasmine Flores at nagpasalamat din siya kay Harry sa suportan niya sa plano. Sinabi naman ni Harry na idea ni Iris ang lahat na iyon, kundi dahil sa hinala ni Iris, hindi niya madidiskubre ang lahat na iyon. Nagalit naman si Vito dahil pinaikot-ikot lamang sila ni Jasmine Flores at minuntahan na nilang kinaroonan nila Aster at Mira para tapusin na nila ito. Gayon pa man, nakiusap si Aster kay Vito na hindi naman kasali ang kanyang apo rito at makawalan na lamang niya ito. Ngunit ang sabi ni Vito, nahuli na ang lahat dahil nakita na niya ang kanilang mga mukha. Sumugod si Aster kay Vito upang sampalin ito at sinabihan din niya na mga hayop talaga silang lahat. Nagtanong si Vito kung sino pang nakarinig sa kanilang pinag-usapan ng kanyang anak. Hindi naman sinagot ni Aster ang katanungan ni Vito at galit na sinabihan lamang niya si Vito na magbabayad silang lahat dahil sa ginawa nila sa kanyang anak. Kaya inutusan ni Vito si Harry na kunin niya si Aster dahil uunahin nila itong patayin. Ikinuwento naman ni Iris sa lahat ng kanilang mga bisita ang kanilang love story ni Tyrone kung paano sila nagsimula at ipinakita pa niya sa lahat ng kanilang retrato sa kasal ni Tyrone para ma-inspired silang lahat. Ngunit nagiba ang ihip ng hangin dahil sinabi na nga ni Iris ang pangangaliwa ni Tyrone na sinira ni Jasmine Flores ang kanilang pagsasama. Kaya sinabihan ni Tyrone si Iris na tama na at umuwi na lamang sila. Ngunit hindi gusto umuwi ni Iris dahil hindi pa siya tapos. Sinabihan ni Iris si Tyrone na sabihin na niya ang kanyang gustong sabihin at nagpapasalamat naman si Tyrone sa lahat sa kanilang pagpunta at sobra siya nitong nasaihan. Nagalit naman si Iris kung bakit gano'n na lamang ang sinabi ni Tyrone at hindi ito nakaka-inspired. Kaya kinaladkad na nga ni Tyrone si Iris sa labas dahil kailangan na nilang umuwi. Samantala, nagtanong si Vito kay Aster kung ano ba talagang kanilang plano. Gagamitin nila yung pinag-usapan ng kanyang anak bilang ebidensya. Ginagamitan siya nito ng device na walang consent sa kanya. Isang nakaw yon, hindi yung tatagapin bilang ebidensya. Habang si Mira nakahanap naman siya ng pagkakataon na tumakas nung nagbanyong nagbabantay sa kanya. Sinira niya ang bintana at doon siya dumaan nito. Nagtanong naman si Aster kay Vito ano ba talagang kasalanan ng kanyang anak sa anak niya. Ang sagot ni Vito, mahal na mahal ng kanyang anak ang kanyang ina. Ayaw niyang may kahati mula sa kanya. Sinampal ni Aster si Vito nung nalaman niya na nagkarelasyon sila na kanyang anak. Sinabi naman ni Vito kung paano sila nagkaroon ng relasyon ni Marigold at nandoon siya nung panahon na mag-isa si Marigold. Sinisigawan ni Aster si Vito na isa talaga itong hayop at magbabayad sila ng kanyang anak, tandaan niya ito, sa lahat ng ginawa nila sa kanyang anak na si Marigold. Nagtanong si Vito kung paano ito mangyayari. Sa tingin ba niya na makakalabas pa sila dito ng buhay? Magkakaroon silang tatlo ng family reunion. Nakiusap si Aster na huwag niyang isali ang kanyang apo at si Lavender. Ang sabi ni Vito na hindi Lavender ang kanyang pangalan, kundi Jasmine Flores. Sobrang nagulat naman si Aster na alam na pala ng mga Buenavides ang tunay na pagkatao ni Lavender. May isang kondisyon si Vito para kay Aster. Palalayain niya si Mira pero kailangan niya sagutin lahat ng kanyang itatanong. Bukod kay Sandro, Jasmine at sa pinakamamahal niyang manugang na si Tyrone. Sino pang mga tumutulong sa kanya? Sino pang gustong pabagsakin siya nito? Hindi sinagot ni Aster ang mga katanungan ni Vito at bigla na lamang sumigaw ang isang lalaki na nawawala si Mira. Kaya nagkagulo na nga silang lahat para hanapin si Mira. Kumuha ng pamukpok si Aster at pinukpok niya ito sa ulo ni Harry. Kinuha niya kagad ang cellphone at tumakbo kagad siya nito. Tinawagan kagad ni Aster si Jasmine para sabihan ito na isang patibong lamang ang party na yan dahil alam na nila kung sino siya. May mga pulis na darating dyan at tumakas na siya. Nagtanong naman si Jasmine kay Aster kung paano niya nalaman, ngunit bigla na lamang dumating si Harry at naputol ang kanilang pag-uusap. Habang si Iris tinawagan na niyang mga pulis na kailangan na nilang pumasok sa loob at nagtataka si Tyrone kung sinong gustong papasukin ni Iris sa loob ng event. Sa pagkahuli ni Aster, tinutukan na nga ito ng baril ni Vito dahil papatayin na niya si Aster. Sumigaw naman si Mira kaya nagulat ang lahat. Nakipag-agawan si Aster ng baril kay Vito upang hindi niya mabaril ang kanyang apo at sinabihan din niya si Mira na tumakas na ito.
Nagmamadali naman si Mira na lumabas sa building upang makatakas na siya. At pinapaputok na nga ni Vito ang baril kay Aster ng mga ilang beses at ito na nga ang pamamaalam ni Aster Fields. Makakatakas pa kaya si Jasmine? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.